Breaking news, Poland nanawagan sa NATO matapos makalusot ang mga Russian drones sa kanilang airspace. Matapos ang malawakang drone attack ng Russia sa Ukraine ay tila hindi nagustuhan ni Donald Tusk ang ginawang hakbang na ito ng Russia, kung saan ang ilan sa mga drones nito ang nakalusot noong Miyerkules sa Polish airspace ayon sa impormasyong inilabas ng Reuters. Dahil sa insidenteng ito, humingi si Polish Prime Minister Donald Tusk ng konsultasyon sa ilalim ng Article 4 ng North Atlantic Treaty. Pinalakas din ng Poland ang kanilang air defenses at humihingi ng mas konkretong suporta mula sa mga kaalyado. Hindi pa malinaw kung ang mga drones ay sadyang pinadala para sa provocation o meron pa itong mas malawak na layunin. Pero bago ko simulan ay hihingi lang sana ako ng isang like at subscribe. Malaking tulong na ito sa aming mga content creator. Salamat po. Humingi na ng konsultasyon ang Poland sa NATO para bisitahin ang Article 4 matapos pumasok ang mga Russian drones sa kanilang airspace habang may malaking pag-atake laban sa Ukraine. Nagpakawala ang Russia ng mahigit 400 drone strikes na isa sa pinakamalaking atake nitong mga nakaraang buwan. Kinumpirma ni Prime Minister Donald Tusk ang paglabag at sinabi niyang hindi sapat ang salita lang at humingi siya ng mas malakas na suporta mula sa NATO. Nagpupulong ngayon ang mga NATO ambassadors para talakayin ang emergency request ng Poland para sa consultations. Ito ang dahilan kung bakit mahalaga ito. Ang Article 4 ay ginamit lang 7 times mula nang itinatag ang NATO noong 1949. Hindi tulad ng Article 5, hindi ito automatic na military defense pero pinipilit nitong magkaroon ng agarang consultations. Ang huling solo invocation ay mula sa Turkey noong 2020 matapos ang airstrikes ng Syria na pumatay sa mga sundalong Turkish. Habang naglunsad naman ang Poland ng fighter jets kasama ang Dutch at Italian aircraft para salubungin ang mga drones. Ilang Russian unmanned vehicles ang nakapasok sa Polish airspace habang tumatarget sila sa western Ukraine malapit sa border. Kinumpirma ng Polish Armed Forces na gumamit ng armas at nagpapatuloy ang operasyon para makuha ang mga debris na bumagsak. Ito ang unang direktang Russian military breach ng NATO airspace mula nang magsimula ang full-scale war. Tumawid kasi ang mga Russian drones sa isang NATO member state habang may aktibong labanan. Ang Poland kasi ay may 500 milyang border kasama ang Ukraine, kaya ito ang pinaka-exposed na member ng alliance. Nandoon din ang mga mahalagang supply routes na dinadaluyan ng Western military aid papunta sa Ukraine. Ngayon, sinusubukan ng Moscow ang reaksyon ng NATO. Tinawag ito ni Tusk na isang large-scale provocation na nangangailangan ng konkretong hakbang, hindi lang mga diplomatic statements. Habang ang gobyerno ay naka-high alert sa eastern regions at pinayuhan ang mga residente na manatili sa loob ng bahay. Patuloy ang Polish forces sa paghahanap ng drone wreckage sa kanilang lupa. Mahalaga ang timing dahil sa maraming dahilan. Tinarget ng drone campaign ng Russia ang energy grid ng Ukraine habang papalapit ang winter. Nawasak o nasuppress ng Ukraine ang mahigit 400 targets nung gabing iyon, pero may ilan pa ring napunta sa Poland. Kung sinadya man o aksidente ay hindi pa malinaw. Pinipilit nito ang NATO na harapin ang isang sitwasyon na iniiwasan nila sa loob ng 3 taon. Habang na-brief na ang mga US officials. Kinumpirma ng NATO na magpupulong ang mga ambassadors para magdesisyon kung ano ang susunod na hakbang, pero gusto ng Poland ng higit pa sa mga meeting. Binigyang diin ni Tusk na kailangan ng konkretong hakbang, hindi lang puro salita. Nasa Poland na ang libo-libong NATO troops bilang parte ng Enhanced Forward Presence. Gumagastos ang bansa ng 4% ng GDP sa defense, doble sa requirement ng NATO. Ngayon, tinatanong ng Warsaw kung sapat ba ang kasalukuyang deterrence. Para sa mga hindi pamilyar ang Article 4 ng NATO ay pwedeng mag-request ng consultations ang kahit sinong member kapag pakiramdam nila na nanganganib ang kanilang seguridad. Dapat magpulong ang alliance para suriin ang mga panganib at magplano ng sagot. Ginamit ito ng Turkey noong 2012 nang pabagsakin ng Syria ang isang reconnaissance aircraft. Pero iba ang bigat ng kaso ng Poland. Ito ay dahil sa isang nuclear-armed adversary na direktang lumabag sa NATO territory habang may aktibong gera. Nagbanta na ang Russia sa mga NATO states na sumusuporta sa Ukraine ng military consequences. At ngayon, parang sinusubukan ng Moscow ang mga bantang iyon sa aktwal. Sabi ng mga analysts, ito ay isang Kremlin test ng tibay at hangganan ng NATO. Gusto ng Russia malaman kung hanggang saan sila pwedeng umabot nang hindi na-trigger ang Article 5 defense.
Ipinapakita din ng insidenteng ito ang mga hamon ng Ukraine sa air defense. Kahit na maraming naging tagumpay, may mga drones pa ring nakapasok sa NATO airspace. Pinapakita nito ang sobrang laki ng gabi-gabing atake ng Russia. Pwedeng makaapekto ang hakbang ng Poland sa mas malawak na conflict posture ng NATO. Kung mahina ang sagot, mag-aanyaya ito ng mas maraming provocation. Kung malakas ang sagot, may panganib ng direktang NATO-Russia confrontation. Lampas sa borders ng Poland ang nakataya dito. Ang mga Baltic states tulad ng Estonia, Latvia at Lithuania ay nakatingin ng mabuti. Sila rin ay nakakaranas ng katulad na Russian intimidation at hybrid operations. Pwedeng maging president ang invocation ng Poland para sa mga susunod na hakbang ng alliance. Sa loob ng closed doors, tinitimbang ngayon ng NATO ang kanilang mga options. Pwede silang mag-deploy ng mga bagong air defense systems sa Poland. Pwede rin nilang palawakin ang no-fly zone sa border o dagdagan ang surveillance flights para subaybayan ang kilos ng Russia. Anuman ang maging desisyon ng NATO, magpapadala ito ng malinaw na mensahe sa Moscow. Samantala, isa na namang malaking Russian oil refinery ang pinasabog ng Ukraine. Ang pinakabagong pag-atake na ito ay tumama sa Ryazan facility na nasa 300 metro lang mula sa Moscow. Kinumpirma ng mga opisyal ng Russia ang strike at sinabing nawasak ang 40% ng processing capacity ng refinery. Gumamit ang Ukraine ng bagong long-range drone na tuluyang nakaiwas sa pinaka-advanced na air defense systems ng Russia. Ang Ryazan refinery ang gumagawa ng jet fuel para sa mga military AI aircraft ng Russia. Ibinunyag ng mga military sources ng Ukraine na tinatarget nila ang economic backbone ng Russia. Sabi ng isang opisyal, bawat refinery na masira namin ay nakakabawas sa Russia ng milyon-milyon sa lost revenue at repair costs. Ito na ang ika-15 na successful refinery strike ng Ukraine mula noong Enero. Sa kabuuan, tinanggal ng mga ataking ito ang 25 total refining capacity ng Russia. Katatapos lang magpakawala ng Russia ng mga drones laban sa mga Ukrainian cities kung saan 21 sibilyan ang napatay sa Yarova village. Direktang tinugunan ni Zelensky ang mga strike. Ayon sa kanya, ang susi sa kapayapaan ay alisin ang pera at resources ng Russian war machine. Pero higit pa sa economic damage ang strategy ng Ukraine. Planado nilang tinatarget ang mga pasilidad na gumagawa ng military-grade fuel at lubricants. Gumamit ang Ryazan attack ng coordinates na ibinigay ng mga local Russian resistance. Ang mga grupong ito sa loob mismo ng Russia ay tumutulong sa Ukraine para alamin ang mga critical infrastructure targets. Samantala, ipinapakita ng tugon ng Russia ang lumalaking desperasyon. Nag-deploy sila ng S-400 systems sa paligid ng mga natitirang refinery na tinanggal pa mula sa mga frontline positions. Dahil dito, humina ang Russian air defense sa aktual na battlefield. Agad naman itong sinamantala ng Ukrainian forces na nagtagumpay sa mga strike malapit sa Donetsk. Ang oil exports ang bumubuo ng 60% ng federal budget revenue ng Russia. Bawat refinery na nasisira ay napipilitan ng Russia na mag-export ng crude oil imbes na refined products. At dahil dito, bumababa ng 40% per barrel ang kanilang profit margins. Ayaw na rin ng mga insurance companies magbigay ng coverage para sa mga Russian oil facilities. Kinansel ng Lloyd's of London ang lahat ng policies pagkatapos ng 10th Ukrainian strike. Ang Ryazan strike ay sumira ng specialized equipment na sa Germany lang ginagawa. At dahil blocked ng sanctions ang replacement parts, halos imposibleng maayos ang pinsala. Pinipilit ng mga strike ang Russia sa isang imposibleng pagpili, protektahan ang mga refinery o depensahan ang frontline positions. Na-intercept ng Ukrainian intelligence ang mga Russian communications na nagpapakitang nagpapanik na sila. Nag-aaway ang mga military commanders tungkol sa fuel allocation habang mabilis na nauubos ang supply. Tumaas naman ng 20% ang domestic fuel prices sa mga rehiyon malapit sa mga wasak na refinery. Naghihirap ang mga Russian truckers dahil sa fuel shortages na nakakaapekto na sa food distribution. At sa Moscow, unang beses na naiulat na may mga grocery stores na walang laman ang mga shelves mula nang magsimula ang sanctions. Pero hindi lang immediate shortages ang problema ng Russia. Nawala na rin sa kanila ang technical expertise para muling buuin ang mga modern refinery systems. Karamihan ng kanilang petroleum engineers ay nag-aral sa Western universities na ngayon ay hindi na makabalik dahil sa sanctions. Tinanggihan din ng China ang mga hiling ng Russia para sa refinery reconstruction assistance. Mas pinaprioritize ng Beijing ang pagbili ng murang Russian crude kaysa tumulong na mag-rebuild ng kanilang kakumpetensya. Dahil dito, lalong nagiging isolated at economic vulnerable ang Russia.
Bawat matagumpay na strike ng Ukraine ay nagpapabilis sa pagbagsak ng war machine ng Russia. Kinumpirma ng Western Intelligence na hawak na ng Ukraine ang coordinates ng 30 refinery targets. Magpapatuloy ang systematic campaign na ito hanggang tuluyang bumagsak ang fuel production ng Russia. Kung wala nang gumaganang refinery, magiging raw material supplier na lang ang Russia, at ang ganitong matinding economic downgrade ay pwedeng magtakda ng kinabukasan ng Russia sa loob ng ilang dekada.